Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Ito po, komentuhan na po natin, ito pong balita na naglabas po ng kanilang findings ang EU at nadismaya po. Nadismaya daw po sila, mga katambay, sa nangyari po. Dahil pakinggan po natin kung paano po sila nadismaya, mga katambay, at kung ano raw po ang natuklasan nila itong halalan, mga katambay, ayon sa EU. Pakinggan po natin ang EU at ang balita. Ito po, set ko lang po, mga katambay. Pisahan na po natin. Rosalie, ano yung detalye dito sa initial findings ng EU Election Observation Mission? Aga, mga karahasan kaugnay ng eleksyon, vote buying at pamamahagi ng ayuda. Ilan lamang ito sa mga suliraning natukoy sa pagmamasid na ginawa ng European Union Election Observation Mission o EU-EOM sa isinagawang May 12 midterm election sa bansa. Kabilang ito sa initial findings na isinapubliko ng misyon ngayong araw. Bukod dito, nabanggit din ang concentration ng political power sa mga political dynasty sa maraming bahagi ng bansa. Ikinadismaya naman ng EU-EOM ang biglaang desisyon ng COMELEC na huwag pahintulutan ang kanilang observers na makapasok sa loob ng mga presinto kung saan ginagawa ang mismong botohan sa araw ng eleksyon. Anila, walang malinaw na komunikasyong ginawa sa kanila ang COMELEC kaugnay nito at wala ring paliwanag sa biglaang desisyon. Kung sinabi umano ito ng COMELEC bago pa ilunsad ang misyon, posibleng hindi na raw itinuloy ang EU Election Observation Mission sa bansa. Pinangunahan ng paglalahad ng observation ni EU-EOM Chief Observer at EU Parliament Member na si Marta Temido. Kinilala pa rin naman ang tagapanguna ng EU Parliament Delegation na si Vladimir Prebilic ang maginawang paghahanda ng COMELEC para maayos na maisagawa ang halalan sa bansa. Samantala, ilalahad naman ng EU Election Observation Mission ang final report nito na may kasamang mga rekomendasyon 2 buwan pagkatapos ng eleksyon. Kauna-unahang EU-EOM ito sa Pilipinas na inilunsad bilang tugon sa paanyaya. Mga tambay, naglabas na po sila ng kanilang preliminary findings at nabanggit po lahat yung sinasabi po natin at syempre po yung talagang nangyari, di ba? Talagang vote buying. Napansin din po ng EU na may vote buying, karahasan, di ba? At dyan, kasi yung pamimigay na ayuda Kasi kasi pa sa panahon ng kahalalan, tapos sasabay ka ng mga pamimigay na ayuda, vote buying na po yan. Di po ba? Kasi halalan bakit ka itatapat mo ng halalan? Di po ba? Tapos tumatakbo ka. Di po ba? At dito rin po, bakit nga naman hindi sila pinapasok ng COMELEC para mag-obserba sa panahon po ng halalan sa mga presinto? Bakit po kaya? Kasi mapapansin kaya din? Mapapansin din kaya? O makikita ng mga banyaga, ito mga puti, na napakaraming reklamo doon mismo sa loob ng presinto na nagaganap ng halalan. Dahil, mabubunyag ba? Kaya hindi na sila pinayagan din itong mga puti? O scripted lang po talaga ito? Scripted lang kaya itong puti na parang mga display lang? Pinapunta mo sa bansa, pinayagan mo sila, pero hindi rin limitado lang naman sila. Parang nagmamatsyag ka lang na para ka lang nasa isang nilagay ka lang sa isang lugar pero limitado ka lang. Yung kanilang pakay, ayon sa kanila, yung pakay ng EU ay mag-obserba pati doon mismo sa nagaganap na botohan. Siyempre sa loob. Botohan, di po ba? Hindi naman siya sa bilangan. Di po ba? Doon sa nagaganap na botohan, dapat pinapasok po yan sa loob ng mga presinto. Kasi yan yung pinakamagandang obserbasyon ng isang katulad po niyan. Pinapasok nila yan. Kaya para mag-obserba sa halalan natin. Hindi mo naman siya pinaobserba doon sa actual na halalan, sa actual na botohan. Di sana nakita nito, itong mga puti na ito,
nakita sana ng mga puti yung mga napakaraming kapalpakan, di ba? Na dinanas natin. Binoto natin, pero iba ang lumabas doon sa ating resibo. Di po ba? Eh di sana, nakapag-report ng EU o itong mga banyaga, na-report nila ito sa buong mundo, yung nangyayari doon sa makina, di ba? Doon na sa ginamit natin sa halalan. At maipapaliwanag nila kung tama ba talaga yung lumalabas doon sa makina, doon sa resibo, sa binoto natin, na yung binoto natin, hindi siya lumalabas sa resibo. O di sana, maipapaliwanag ng EU na yan ay tama o mali. Di ba? Pero number 1 kasi mali nga eh. Di ba? Hindi niyo po ba napansin? Komento ko po mga tambay. Nagpapunta ka lang ng isang banyaga, pinayagan mo silang pumunta para masabi mong malinis ang halalan. Pero, hindi mo naman pinakita ro sa banyaga yung katotohanan. Di po ba? Sinara mo rin. Sinara mo ang pinto para siya ay mag-obserba doon sa halalan ang sinasabi mo magiging malinis. Hindi po ba? Parang Parang gumastos lang tayo. Kasi hindi naman po libre yan eh. Hindi po libre ang EU na yan pagpunta dyan. I-entertainin mo yan. Di ba? Gagastusan mo yan. Di ba? Papakainin mo yan. Bibigyan mo ng magandang mga na tutuluyan yan. Hindi naman basta-basta ang tutuluyan yan. Mga banyaga yan. Pinapasok mo yan. Di ba? Gastos ng Pilipino yan. Gastos ng taxpayer yan. Di po ba? Kaya pati nga rin sila na dismaya. Di ba? Ano sabi nitong mga puti sa kanilang pahayag? Kung alam lang nila na papayagan sila mag-obserba ng gobyerno ng Pilipinas. At sasabihin lang ng gobyerno na hindi kayo pwedeng mag-obserba sa halalan. Doon mismo sa nagaganap na botohan. Nung araw mismo ng botohan. Di po ba? Eh baka daw hindi na sila pumunta. Kaya po dito, pagka pinagtagmi-tagmi mo, nilagyan mo ng logic, talaga po palang may hocus-hocus pala yata. Talaga po pala, di umano. May hocus-pocus po pala talagang nagaganap sa halalan natin pagka ganyan. Kasi, hindi naman tumutugma rin yung itong mga nakita ng EU at hindi rin po tatama at hindi rin po paniniwalaan yung obserbasyon ng EU, kung ang naobserbahan lang nila, yung ginagawa ng mga politiko. Pero hindi naman nila totally naobserbahan yung halalan. Dahil nasa labas lang sila. Hindi sila nakapasok doon mismo. Di ba? Para makita nila yung nangyayari sa loob ng halalan. Yung hinaing ng mga taong bayan, yung hinaing, yung mga kapalpakan sa botohan. Di ba? Katulad na lang po yung nangyari sa ating mga kabayan. Lalo-lalo na doon sa isang kandidato natin na si Attorney Raul Lambino. Kung yun ay nakita ng EU, may papaliwanag na mga puti, na mga banyaga, na yan ay mali. Bakit walang lumabas sa binoto mo? Blanco. Tapos nung may lumabas, iba na ang nakalagay doon sa iyong resibo. Di po ba? Kaya Comelec, Chairman, George, ano po ba yan? Ano po yan? Ano po ba klaseng style yan? Anong klase po bang diskarte yan? Bakit po mukha yatang nangangamoy yata? Nangangamoy po yata. Mukha yatang sumisingaw. Sumisingaw yata yung plano natin. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mukhang may something yata. Mukha yatang may tinatago tayo. Pati rito sa mga puti na pinapunta po yata ninyo. Pinayagan yung pumasok sa ating bansa. Ginastosan pa natin. Pero pati po sila dismayado. Pambihira yan. Di ba? Kaya ngayon sa lumalabas po, lalong-lalo po sa sinasabi ni Atty. Respicio, saka ni Atty. Glenn Chong, mukha po yata talagang may something na naganap, na himala, na talagang nagkaroon po talaga ng malawakan, dayaan po yata
Chairman. Dahil dito po sa natutuklasan po at lumalabas na po unti-unti. Ang ginagawa nyo po yata, di umano. Mismo na dapat 100% ang suporta sa inyo itong mga banyaga. Pero napakaraming nasabi po sa inyo. Itong EU, imbis na ito ay pumabor sa inyo. Di po ba? Nasabihin nila na wala talagang anomalya, wala talagang naganap na pandaraya dito sa ating halalan dahil sila'y nag-oobserba. Pero dun sa obserbasyon na nakita nila, hindi po sila nasayahan. Hindi po masaya ang mga puti. Dahil hindi po nila nakuha talaga yung totoo. Napakay din nila, di umano. Di po ba? Kaya mga kababayan, kaya dapat po rito, kung dapat po dito, meron din po umaksyon kailangan po magbilangan ng mano-mano. Bilangin po ang lalo-lalo po yung sa Senado. Napaka-importante po pala. Pagka ganyan po lumalabas na, pati po itong mga sinasabi natin na dapat kakampi na nila, itong EU, kung tutuusin po kakampi na nila yan Di po ba? Dahil unang-una, malapit sila riyan. Di po ba? Diyan sa EU, sa European, di ba? Dahil diyan nila pinatapon ng dating Pangulong Duterte, di po ba? Pero sa kabila nun, sumisingaw, questionable, hindi masaya. Di ba? Yung malapit ka riyan, tapos hindi naman masaya sa'yo. At hindi rin daw sila masaya. Yan kaya, scripted din kaya yan. Nagtatanong lang. Kaya tama-tama po ito. Dapat po kalampagin po ito. Kalampagin po natin at lalong-lalo po yung makakatulong, yung mga abogado natin dyan, yung mga politiko, lalong-lalo po sana itong PDP laban. Dapat po kumalampag po ito. Nandiyan naman po sila Attorney Respicio, si Attorney Chong. Dapat po ito, mag-recount po ito. Bilangin po ito ng manual, mano-mano po. Napaka-importante po na bilangin ito ng manual at lalabas po talaga rito ang katotohanan. Dahil dito po sa ginawa ng COMELEC, mga kabayan, talagang, yan, pwede pong gamitin yan Isa pong ground yan. Mga tambay, isang ground na po yan yung mga ibang lahi na yan na gusto mag-obserba ng nagaganap na halalan. Pero limitado lang ang ibinigay mo. Kasi baka mabuko. Hindi kaya baka mabuko kayo. Nabuko na kasi ng mga Pilipino At dahil ang mga Pilipino kaya-kaya nyong lusutan, ganun po ba? Kaya-kaya nyong barasuhin ang mga Pilipino. Dahil alam nyo sa panahon ngayon hindi papalag. Dahil kontrolado nyo lahat, di kaya? Kontrolado nyo yata ang kapulisan? Kontrolado nyo ang mga kasundaluhan, di kaya? Di po ba? Kaya pati itong banyaga, gusto rin yung kontrolin. Kontrolado naman. Kontrolado naman sa tamang presyo. Kaya lang, syempre, banyaga yan. You know? Kahit pa paano, magsasalita yan. Kaya lang, nadidisgrasya. Nagsalita kasi ng sablay Sablay yung salita ng EU. Kasi pinulaan mo yung COMELEC. Pinulaan nila Tapos pinulaan din nila yung mga politiko. Kaya po, doon pa lang sa obserbasyon ng EU, talaga makakaroon na ng dayaan. Unang-una na ng dayaan, yung vote buying na ginagawa ng mga politiko. Yung mga pinamigay nila mga ayuda. Pandaraya na yan Di ba? Kaya nga mga kabayan, dito po sa talagang nangyari na ito, pati mismo ang banyaga dismayado sa nangyaring botohan sa ating bansa. Dapat po talaga isulong po natin at isulong po ng mga lalong-lalo po ng PDP laban. Magkaisa po, nandiyan naman po sila Attorney Glenn Chong, Attorney Respicio, na talagang pagkaisahan po at talagang kalampagin po ang COMELEC. Isulong po na ito po ay bilangin muli. Napaka-importante po ito dahil yung boto po natin, sagrado po ito. Di ba? Kung ito po
ay ninakaw nila, kailangan po nilang ibalik yung ninakaw nilang boto sa atin at itama. Itama po kung sino talaga ang tunay na nanalo. Di po ba? Kaya kailangan po ito, kalampagin po ito. Nag-umpisa na po dyan, kumakalampag na po yata yung kandidato na si Kibuloy. Si Pastor Kibuloy yata ay nananawagan na po yata na mag-recount o sinasabing magbilangan muli ng manual. Napaka-importante po yan. Diyan po natin matutuklasan yung ginawa pong pandaraya di umano. Dahil nga po makikita mo kasi yung numero. Nasa top yung kandidato na binoto po ng solid o black voting, straight. Yan kasi ang panawagan ni dating Pangulong Duterte. Napakarami sumunod dyan. At ganon din kay Vice President. Sinunod dyan. Lalo-lalo na mga OFW. At sa atin, lalo-lalo sa Mindanao. Bisaya, may mga nagsolid. At ganon din sa Luzon. Tapos makikita mo, ang lumabas, nangunguna si Senator Go, pero yung iba, wala. Nagsolid ka. Nag-black voting ka. Sino? Napunta ro sa boto? Yung boto nung sinolid mo, biglang masisingitan ni Pangilinan at ni Aquino? Ganon? Unbelievable, di mo ba? Kaya ayaw nilang papasukin kaya ang EU dahil matutuklasan yung ganitong klase o yung ginawa nilang sikretong dayaan, di umano? Pinaputok na po yan ni Atty. Glenchong at ni Atty. Respicio. Talagang yung makina, yung makina mismo, nahandoon mismo ang sinasabing nakasetup na yata. Kaya hindi po nila ipaikita ito sa EU, dito sa mga puti. Dahil madidisgrasya sila. Baka nga naman magsalita ang mga puti. Yan, nagsalita na nga Dismayado sila Di po ba mga kabayan? Nakakalungkot lang. Ay nako. Mukha yatang kailangan na talaga. Kailangan na talaga may mademanda at may ma-impeach na COMELEC commissioner. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Pagka ganito po nga, unti-unti na po nga lumalabas yata ang katotohanan. Napaka-importante po yata talaga imbestigahan na at magbilangan na po muli ng mano-mano, mga kabayan. At mukhang nangangamoy po ang impeachment at napakaraming kaso yata, mga katambay. Pag natuklasan po yan, malawak ang pandaraya yata nila, mga katambay. Maraming salamat po sa inyo po, mga kabayan, sa mga tumatangkilik po ng ating tambayan, mga kabayan. Thank you po sa inyo, mga tambay. At shoutout po. At maraming salamat din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po sa mga nakagusto po ng Tambayan, mga kabayan sa YouTube at TikTok, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, thank you po. At syempre po yung ating dalangin at dasal po para po sa mga Duterte, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte na makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, ay isama po natin sa dalangin at dasal at ang pag-iingat po sa Vice President na napakarami po na nagpapabagsak, mga kabayan. Maraming salamat po at ganun din po tayo, mga tambay. Ingat po. Doble ingat po tayo at sama rin po natin ang ating pong pag-iingat, mga tambay, sa dasal. Thank you po, mga tambay. Sa muli, ingat po tayo. Bye-bye.